Yan ang sagutan. Ibig sabihin ngayon na po na-imbita. Di ba? O baka medyo dala-dala na. Sino dito yung mga first timer na familiar na yung mga ganitong usapin? Parang wala. Marker. Saan marker? Sino dito first timer na medyo palagi na naimbita or may experience na sa ganitong business? Taas na kamay. Wala, kayo lang. Ma'am, first time po. Paano po kayo naimbita? McDo, kakain? Sino nag-imbita? Ha? Ma'am, sino nag-invite po? Kasi Ma'am Raquel, anong sabi? May guwapo, may artista. Hindi ka nagkakamali. So, ito yung pwede ko palakayan ng mga first timer, guys. Gutom na, gutom na. Gutom na? Ayan, nililipas din yan. Ako nalipas na kasi busog na, kumain na eh. So, anyway, kamusta po yung nakita niyong marketing plan? Klaro po ba yun? Magaling po ba, maganda po ba yung marketing plan natin? Magaling po ba si Vice Anthony? Klaro po ba yung paliwanag? Kung klaro po ba ako nagpaliwanag, gano'n din na klaro ako makakaintindi. Ayun. So, about kay, kanina, na sharing bago lang, nag-intro sa akin. Pwede ba natin palakpakan yun? Mr. Rocky Lauren? Nakakuha niyo yung experience. So, well, anyway, guys, kung sila po nagsimula, lalo na si Mr. Rocky Lauren, siyempre, ang background, naging manager ng ano yun, sa club, di ba? So, sanay yun ng humimas ng magagandang babae. So, iba-ibang background. Ibig sabihin, iba-ibang background po. Kagaya ni Mr. Anthony, bago po yan nag-network, siguro nakwento yan naman, di ba? Dating macho dancer po yan. Di ba? So, iba-ibang background po. Paano na-involve? Then, meron pala isa akong partner din namin as BOD, palakpan ko lang, pinagtanto kami bumaba, Mr. Dennis Di Rosa. Kaya naman, ang background naman, bago na-involve sa ito, sa clown siya before. Kaya ako medyo magaling mag-entertain. Anyway po, guys, hindi po importante kung anong background mo sa ganitong opportunity. Tama? Ang pinag-uusapan natin is pangarap. Tama ba? Lahat po ba may pangarap? Yes. Lahat po ba gusto yumaman? Yes. Gusto ba yumaman? Yes. Taas ang kamay. Gusto ba malaman ng sikreto? Yes. Kailangan magutom ka muna. Promise. Alam bakit? Pag hindi ka nagutom, hindi ka matututo. Tama ba? Anyway, ganito lang kasimple. Guys, sa ganitong negosyo, sa ganitong mga opportunity na kagaya nito ngayon, kalimutan mo yung unang gutom. Kasi diba, ang problema sa mga Pilipino, sa totoo lang, pag may presentation na mga ganito kaibigan ang pinag-uusapan at may reseta, medyo humaba lang ng konti. Tandaan nyo na iinit na. Tama? Pero kung babalikan mong sitwasyon dati, ilang oras ang nilaan natin sa isang araw, taon-taon nag-elementary tayo. 8 oras. Nung nag-high school tayo, ilang oras? Nung nag-college tayo, tinuro ba yung pagyaman? Hindi. Tama? Pero minsan, 3 hours lang, 4 hours sa ganitong business, tapos pinag-uusapan pagyaman, medyo ba pick up and go? Tama? Makakasira ng credibility at ikaw din mismo, mapapagod ka na wala rin may mangyari, kaya kailangan, siyempre, titingnan mo rin para hindi po masayang effort mo. Number 1, kailangan po sa ganitong negosyo, pag sumali ka, kailangan credible yung may-ari. Anong credit line? Ibig sabihin, ano yung experience, ano yung kaalaman nila pagdating sa ganitong negosyo. Tama? Kasi ang pinakamagaling na player, na-coach yung player dati. Tama. Kaya tingnan mo yung Warriors, Dahil siyempre yung dito mga Team Warriors. Ayun, Clevelands. Wala na, kasa pa kayo. Di ba? Doon pa kayo namin tatalunin sa home court nyo. So, anyway, tingnan nyo, kasi si Steve Kerr, dating player Tama? Kaya naiintindihan niya. So, ibig sabihin, kung sino may karapatan magtayo ng hospital, doktor. Kung sino may karapatan magtayo ng restaurant, siyempre yung cook dati. Tama. Sino may karapatan magtayo ng barber, barbero. So, anong point ko? Kung sino yung mga may karapatan magtayo sa ganitong industriya, kailangan yung number 1, company profile, may background sa ganitong business. Hindi lang basta may background na may alam, kaibigan, nagka-resulta. Kasi pag may nagka-resulta, ibig sabihin, alam niya kung anong ginagawa niya. Ang tao po na may magaling or may alam itong tao nagka-resulta, iba kasi ang magaling, iba yung nagmamarunong Tama. Yung magaling, may resulta. Yung nagmamarunong, hanggang salita lang yan. Nag-gets niyo ako? Okay. Well guys, ano pong background ko? As chairman of the board of this company, I'm 32 years old. My name is Charles Tangurayan. Isa din po akong probinsyano. Ang province ko naman po is Rojas City, Capiz. Familiar? Yes. Pag sinabing Capiz, ma'am, narinig? Hindi naman kayo, aswang ka agad. Nagpapasikat ko kayo, tapos aswang ka agad natin yan. So, narinig mo yan, ma'am? Seafoods capital of the Philippines kami. Di ba? So, hindi po kami aswang, ha? So, wala pong sugay, ha? So,
Anyway po, I've been in this business for the past 14 years. Tingnan nyo ha, 14 years na po ako sa ganitong business. Ang edad ko po, 32 years old. Halos po, kalahati na ng buhay ko dito na. Pumuti na yung buhok ko. Hindi nila makikita eh, pinapaupaw ko eh. Di ba? So guys, ganito yun. Na-involve ako sa ganitong business that was 18 years old po ako that time. Okay? Ang background ko po, nung ako po ako po estudyante, tamad ako mag-aral. Hindi ko passion yung pag-aaral. So, guys, nung ako elementary, never ako umakyat sa stage para magkaroon ng honor. Nag-high school ako, 3 eskwelahan, kick out. Napakiusapan na lang yung principal para may pasa ako. Mahirap lang buhay namin, tas barangay pa kami. Sabi sa akin ng tatay ko, yung tatay ko, daddy ko na ngayon tatawagin. Siyempre, mayaman ako eh. Nung mahirap ako, tatay tawag ko. Tama? Pag ikaw yung mama, mami, daddy na rin. Tama? Di ba? Ganun po yun. So, nung time na yung kaibigan, simple lang. Masabi sa akin ng tatay ko, alam mo, papaaralin ka namin ng kolehiyo. Gumastos man kami, mangungutang man kami, ng pang-tuition mo. Alam namin hindi kayo makapagtapos eh. Kasi wala naman ginawa matino sa buhay mo, mas maganda tumambay ka na lang. Yun na lang karirin mo. So guys, pagdating ng college, hindi pa ako pinag-aral. Ngayon, nagiging challenge sa akin, siyempre ayoko naman tumambay. At the age 17 years old, guys, para magka-idea na kayo, naging working student po ako para po mag-aral. So sabi ko, siyempre, masarap pag sa paaralan, siyempre maraming chicks eh. Tama. Sayang naman yung pagbubuhan ko, tatambay lang ako, di ba? Hindi magpapakinabangan ng mga kababayan sa eskwelahan. Di ba? Siyempre, pagkakataon eh, medyo pag 17, 18, medyo malalakas loob na ng mga babae, tama? Nung high school, medyo pakipot pa yan eh. Di ba? So, anyway, nung time na yun guys, ang ginawa ko noon, na-involve po ako sa sales, hindi po ako nagtrabaho sa Jollibee, hindi po ako nagtrabaho sa McDo. Na-involve ako sa tinatawag na direct selling. May nakita kong isang kaibigan, malakas kumita, pero ang nagbibenta, anong produkto, Capsulite, Flashlight, toothbrush, naglalako, nag-special offer. Kumikita po ng 2,000 to 3,000 per day. Pinakamababa, 1,000, 6 hours. Nakita ko yung itsura niya, mas gwapo ako. Sabi ko, lamang na, pag ako nagbibenta ng toothbrush, titingin sa toothbrush, sa akin ang titingin. Tama. Diba? Siguro na makukuha ko na yun. Diba? So guys, to cut the story short, inaral ko po kung anong ginagawa niya, natutunan ko po yun, sabi ko okay to. So natutunan ko pag na-direct selling, kumikita po ako guys, good news lang. Every area po na lumalabas po ako, kahit na hindi araw-araw, pag ako po nag-area, 3 to 4 hours, maximum 5 hours lang. Guys, kumikita po ako ng test ng 2 to 3,000 per day. So kung na-straight ko yan, kaibigan, ng 5 days na lang magkano. So in short, kumikita po ng more than 20 to 30,000 per month, talo po yung natrabaho sa opisina. Nag-gets nyo ako? So doon po ako na-involve. Yun nga lang, nung time na yun, nag-i-enjoy po ako habang ako nagpapanag-tuition. Apat kami ng kapatid, ako pong bunso eh. So sa apat namin, isang babae, 3 kami lalaki, ako yung pinakagwapo, siyempre akong bunso eh. Di ba? Ngayon, pakita ko yung tsura ng mga kapatid kong ano. So, anyway, kaibigan, simple lang. Na-invite ako sa ganitong negosyo. Tinatawag na network marketing. Yun nga lang, pagkakaiba lang yung approach natin. Ako po, in-approach ako ng kapatid ko. Sabi, may nagpunta kasi sa bahay, yung nag-invite sa kanila. Yung target talaga nila, yung nanay ko, tapos yung kapatid ko na i-refer. Ngayon yung kapatid ko nung nag-entertain, sumali, nagustuhan niya yung produkto kasi pang beauty product, then of the din. Nung kinikwento nila, kumita, pero nakita ko produkto, sabi ko, pambira, hirap ibenta yan. Kasi medyo hindi pamilyar sa tao, i-demo pa sa mga tao eh. So ganoon ang mindset ko. Sabi sa akin ng nanay ko, kapatid ko, Tol, total magaling ka sa sales, malakas ang loob mo. Alam mo, pwede ka dito. Ipapakausap kita sa nag-impita. So that time naman, siyempre sa loob ng bahay, in-entertain ko, sige, kukwentuhan kami. Ang tanong ko lang agad, sa sinabi ko doon, sa tao nag-impita sa kanila, Sir, ilang taon mo na ginagawa yung negosyo niyan? Sabi niya, 2 years. Sir, pangalawang tanong, nagmamagkano ka dyan per month? Kumikita ka na ba o yumaman ka na ba dyan? Sabi niya, hindi pa. Ang kinikita ko pa lang, 10,000 per month. 2 years, 10,000 per month. Isamantala ko, ilang buwan pa lang, 30,000 per month. Tanong, makikinig ba ako? Hindi. Tama? Malaki kinikita ko, bakit makikinig ako sa kanya? Hindi na kinikita niya ako ng first place. Siyempre ako yung taong result-oriented. Tumitingin ako palagi sa result. Sabi ko, sir, siguro ganito na lang. Para hindi tayo magpaligoy-ligoy. Huwag ka na rin magsila ng laway. Pag nakita ko, kumita yung kapatid ko nang mas higit sa akin, sasama ako. Yun nga lang itong kapatid ko, hindi talaga ako tinantanan. Ang ginawa niya, sabi niya, magkita kami sa ganitong lugar. That time, nung nagkita po kami, sabi niya, that time, wala sa pera, kung may akong kahit pa paano, nag-aaral, tapos kumikita ng pera eh. Sabi niya, ilan yung pera, pang ano yung situation. Sabi niya, magkita kami sa ganitong lugar. Pagpunta ko sa ganitong lugar, sa area, opisina. Alam niyo yung kumpanyang yun? Forever Living. Narinig? Familiar? Pero nung time yun, walang tao. Walang speaker. So ako naman, nung nakapag-opisina pang bihira, may seminar, di ako atin.
Pagpasok ko, walang tao. May seminar ba? Sabi ko din. Sabi ko yung kapatid ko nandyan ba? Sabi niya, umalis. Pero may iniwan na message na, kasi that time, ako may cellphone, ako kumikita, siya wala eh. That time yung cellphone na naalala ko nun, Alcatel yung malalaki. Di ba? Pag meron ka nun, way back 2001, sikat na sikat ka eh. Pag nag-ring, hinahayakan ko kagad eh. Ngayon, pag may bitbit ng ganyan, pag may hold up, labas cellphone, pag nilabas mo, ipupukpuk pa ng mananakas sa'yo, sa'yo na yan. Wala nang value yan, pabigat lang yan eh. Di ba? So, gano'n nun. Kung baga ako naka-cellphone, kapatid ko wala. Sabi nito nung nagbabantay, sabi niya, sir, ganito, umalis yung kapatid mo. Pero may iniwan na, na message na huwag ka na umalis, antayin mo siya. Kasi may sasabihin ata. So sabi niya, huwag mo na lang iwan, kung may iwan ka sa akin, antayin mo na lang siya. Hindi ako naman, sige, inantay ko. Umupo po ako, mag-isa lang ako doon. Ito naman yung babae, para may internet, sabi, sir, parang baka matagal ang konti, baka mainip ka eh. Nag-play ng VHS, hindi pa usong DVD, BCD doon eh. VHS pa after Betamax, di ba? Nag-play. Nung pinakita, sabi, sir, panoorin mo lang. Pinakita po, interview ng isang tao. Nung interview yun, nag-interview sa kanya extra eyewitness at kay Sharon Cunita Show. Yung taong yun, siya yung number 1 dun. Ang background, jeepney driver. Tapos pang-apat na naka-Ferrari sa Pilipinas. That time, hindi pa usong Ferrari sa Pilipinas. Ngayon, natuwa din ako. Sabi ko, hanip din. No? Ang galing din eh. Ang galing din diskarte ng kumpanyang to. Para makaingan nyo sa mga tao, ang ginagawa nila, nag-i-interview. Tapos si Sharon Cunita pa, ang galing talaga eh. Ako hindi po ako na-inspire. Na ang mindset ko, kalokohan yan, para bumenta. Kasi nga bakit? Eh, nagsa-sales ako eh. Alam ko kung anong strategy din eh. Sabi ko, ano to, ayos to, magaling yung discount nila eh. Hindi po ako na-excite. Pero bakit nandito ako sa harap nyo? Simple lang. After ng video yun, isang video pinakita, nandun po ako na open mind. Rally ng anniversary nila, Rally Araneta Coliseum. Araneta po sa May Cubao. Malapit sa Paramers. Ang nakapuno nun, PBA, Ginebra, Finals. Concert na mga galing na artista. Sila halos hindi magkanda o gagad tao. Tapos may nag-testimony, kababayan ko, grade 2, vendor ng kamatis, kumikita ng 300,000, naka-CRB, nakabili ng bahay. Eh sabi ko, pambihira. Hindi na to biro, totoo to. Ang ginayaw ko gawin yung isang bagay, pero yung resulta, gusto ko. May mga bagay ba bisa na gano'n? Ayaw mo gawin yung isang bagay, pero yung resulta, gusto mo? Tama? Di ba? So, anong point ko lang, kaibigan? Simple lang nung time yun, sabi ko, okay to ah. Doon pa ako nabuksan ang isip ko. Tuwang story short, ang naging mindset ko, lahat naman ng bagay, walang masama sumubok. Sumubok po ako. Sumali po ako. Yun nga lang, nung ako po sumali, 10 years na yung kumpanya. 10 years na excited ngayon ako. At dami kong inimbita. Yun nga lang problema. Lahat ng inimbita ko, member na. Sino pang inimbitahin ko? Tama? Wala na. In short, na-late na ako. Tukatong story short, kaibigan. Sabi ko, dahil may pera sa networking at nakita ko, hindi po ako tumigil. Guys, 4 years experience, more than 10 companies. Wala nangyari sa akin. May mga ibang kumpanya na sinamahan na di ka man ito. Dumating sa point, sabi ko, ayaw ko na mag-network. Pupunta ako ng Manila. Maghanap ako ng stable job. Pagpunta ko ng Manila, nagtrabaho po ako, plano ko na magiging gwardiya. Yun nga lang, wala akong lisensya, nag-apply po ako. Eh, wala naman akong experience. Siyempre, pag-apply mo, ang tatanungin, anong experience mo? Tama. Pilipinan dila akong salita Tagalog. Tama? Ngayon, kung wala kang experience, tanggap ka ba? Hindi. Sa dami na nag-interview, kaya sabi ko, ma'am, tanggapin mo na lang ako, paano ako mag-experience? Hindi mo naman ako tinatanggap eh. Tama. So guys, anong point ko lang, kaibigan, may discrimination sa employment. To the point na kailangan ko makasurvive. Kailangan ko po kumita. Kasi sa totoo lang po, maaga din po ako na-involved sa responsibility. At the very young age, 17 years old, nagkaroon na po ako ng anak. Siyempre, gwapong lalaki tayo di ba? At yung nagbuntis ko po, kapitbahay lang natin. Hindi na ako lumayo, 16 years old lang, high school. Eto, kapitbahay ko kasi, nagiging reyna ng piyesta, after ng barangay, nung naiparada, sumikat, nililigawan ng mga iba. Sabi ko, kasi mauna na ako ng iba, tinira ko na. Di ba? Kapitbahay ko na eh. Ba't pa ako magpapano, di ba? Hindi eh. Nagets siya ako. Ito kapitbahay ko, pasta rin pala ako, di ba? Pagkalapit ko na sa kanya, kamusta ka? Ay, umubad ka agad, ako wala nang artihan, yan ang gusto ko. So, anyway po, alam nyo nung time na yun, ang hirap po ng maaga ka ma-involve sa responsibility. Nagets nyo ako? So, nung time na yun, ang kumaga, nandun ako sa status ng mindset na kailangan ko gawin isang bagay, hindi na para sa akin, kundi sana ako na. So, nung time na yun, pero anak na po yun, hindi kami nagkatuluyan. Guys, nung time na yun, sabi ko, kahit anong trabaho gagawin ko, sabi ko, guys, to the point na doon ako nung sa Manila, doon ko po na-experience ang hirap ng trabaho. Napadpad po ako sa tita ko, ang trabaho ko doon sa tita ko, kasi negosyo ni scrap. Yung mga nire-recycle ng mga bakal, binibiding, estimator tita ko noon. Pag nanalo, hahakutin po yun ng ilang buwan. So, ang naging trabaho ko doon, kargador.
So doon ko na-realize simple lang. Yung hard work sa ginagawa ng tao, kahit araw-araw man yan. Pero the bottom line, pag ito pag-uusapan natin kaibigan, success, malabo mangyari. Ibig sabihin, hindi ito ang basyan. Kasi ang sipag ko babad init, babad ulan. Pag hindi namin natapos ang hapon, saan kami matutulog? Babatayan namin sa ilalim ng truck, karton. Ang pinakakulang po namin, gin. Pag umulan, basakan ng ulan. Ang sahod magkano? 250 per day, that time. Pag double pay po yan, pag hindi namin natapos ang hapon. Ganun katindi. Para may sideline, siyempre pag malapit ang may mga binibenta ng ilan, magnanakaw ka, ibibenta mo. So anong point ko kaibigan? Kahit ganun ang hard work mo, pero kung wala ka sa tamang sistema, malabo kang maging successful. Tama. So sabi ko, 1 year po, doon umikot ang cycle ng buhay ko, nakalimutan ko na yung pangarap ko, sabi ko, hindi pwedeng ganito. Pag wala akong binagong gagawin sa buhay ko, walang nangyayari pagbabago. And way back 2006 kaibigan, sabi ko, plan ko mag-abroad. Nung time na yung kaibigan, na plano ko mag-abroad, mayroon namang babae nag-ano sa akin, mayroon akong namit na babae. After nang nakuha ko yung number niya, sabi niya sa akin, baka pwede tayo magkita, magkwentuhan tayo, kasi medyo type kita. In short, gano'n, diniretso niya na ako. Di ba? So, siyempre ako naman, hindi naman ako pakipot na tao Di ba? So, pinuntahan ko po, magandang babae yung nag-imbita sa akin. Akala ko po, date. So, binitbit niya po ako, isang seminar, function room na naman. Seminar naman, sabi ko, pambihira, nakidnap na naman ako sa ilang beses na to. So, guys, in short, umupo na naman ako sa isang presentation, yung kumpanyang yun, in global. Okay? So, that was way back 2006. Malit lang po yung opisina nung time na yun. So, nagkataon lang talaga din. So, nung time na yun, sabi ko, sige, kaysa mag-upload ako, subukan ko sarili ko, 1 year ulit. Subok ako. Total, sa ginawa ko, nung uminto ako mag-network, wala namang nangyari. So, naging choice ko ulit. Binalikan ko po. Nung bumalik po ako mag-network, guys, inaral kong negosyo. Sineryoso ko. Pero, ang kagandahan nangyari, kasi sa previous company, more than 10 companies sa 4 years, sa probinsya ako namin nag-network. Palagi po, pag dumating doon yung kumpanya, huli na. At yung mga kumpanyang yun, medyo hindi seryoso, nawawala. Kaya po, sayang yung effort. First time ko na sumali sa isang kumpanya na pioneering. Alam yung pioneering? Nagsisimula pa lang. Nakita ko yung vision. Dati, pangarap kong mauna. Ang problema palagi nahuhuli ako. Di ba? Sabi ko, so, siyempre, iba sa pag nauna, tama. Kahit sa anong nalangan girlfriend, babae, tama. Tama, ma'am. Pag nauna, tama, mas okay, di ba? Ma'am, ikaw, yung nauna, may nauna na, wala pa. Wala pa. Nakauna umawa ng kamay. Maganda tayo, mga. Wala yung tayo. Hawak lang kayo talaga, madumi ang ano nyo. Baka alam yung tumawa, sila nakaka-relate. Malamang mas nauna sa'yo yun. So anyway, nung time na yun, kaibigan, way back 2006, sabi ko, sige, subok po ako. Alam nyo, tatangidad ko po nung 23 years old. Naging aggressive po ako ulit. Na-excite po ako ulit. Nakita yung vision na sabi ko, pag tumagal yung kumpanya, dahil yung mga may-ari, mga magagaling, mga networker din, sabi ko, may mangyayari sa kakaiba. O guys, tingnan nyo after 1 year doing business, nandiyan pa ba, pinatay na kasama ko? Nainip na? Okay? Papatawag na lang kayo kay Vice, para at least na. So, para at least makita nyo lang kaibigan. Guys, after 1 year doing business, umita po ako ng more than 2 million pesos. Nagka-kotse po ako. Thank you sa inyong palakpak. Okay? After 1 year ulit, from 2 million, kumita po ako ng more than 10 million pesos. At the age 25 years old, I'm earning 1 million more than per month. O, tingnan nyo, ipakita ko rin. Ito yung mga result ko. So, yun po yung dashboard ko, na-picturean ko yan. Bago pa ako nag-resign, December po ito. Ang total current earnings, saglit lang. Yan. Total current earnings, yung isang account, magkano yan? 39.5. Okay? Next. Ayan po, weekly ko na kinikita. More than to. Nag-start po ako 3 account lang yan. Yung isa, 28.2. Yung isa, 22. 22.9. Nasa 23. Yung isa, 8 million. 7. 6.3. 5. 2. 1. So, ang total po niyan, more than 120 million. Sa 9 years. Ayan po yung mga naging kotse ko. Medyo malabo lang po. Ito po, parking po yan. Sa ilalim ng kondo ko. So, ang parking po yan, ang halaga doon ng parking, 600,000. So, kada isang parking, dahil 4 po yung parking, so magkano na yun? 2.4
presyong bahay na, di ba? Parking lang po yun. Kasi pag nagko-condo kami, bayad pa, mayroong parking binibili din. So yun yung mga naano ko kotse, Nissan 370Z, ginagamit po sa Fast and Furious, 2 doors. The fastest SUV sports car, Grand Cherokee SRT8, sports car edition. Dalawa, tatlo lang kami meron sa Pilipinas, more than 5 million. Yung 370 is 3.5. Ito, Dodge Challenger, medyo madilim lang ang kuha. Kapit-bahay ko yan, isang kondo kami before, Daniel Padilla. Kaya na-excite yung batang yun, nung kinuha siya ng KFC, contract signing pa lang 4 million, binili niya po ng Challenger. So, yan, ginamit din ni Vin Diesel po yan nung pumunta rin sa Pilipinas. Hinanap niya ako kung nawawalang kapatid niya eh. So, ginamit niya yan. Sabi niya, kapatid, bayaran mo na. Kaya may picture kami noon. Yan din ginagamit ng misis ko, yung Fortuner. Pero din ako accent yun yung pamalingke. Pati na mo, kaibigan, kotse lang yan. Di ba? Alam mo, every time na may mga bisita o mga batch ko, kaklase ko, siyempre, matagal kami hindi nagkita-kita eh. Dati mga inimbitado sila. Pagpunta nila sa kondo, grabe pare, iba na nangyari sa'yo. Tapos siyempre makikita nila yung kotse. O ikaw, kamusta naman? Ganun pa rin. Alam mo yung ganung usapan. Medyo delikado yung pag tinanong ka, ganun pa rin. Alam mo, pag nagpunta ako, sabi ko, kamusta ka na? Pare, ito, halika. Pinakita ko sa kanila, ito mga kotse ko. Diba? Grabe, iba ka. Pag kumamot ako, tumingin. Grabe, naka-Rolex ka na. Sabi ko, pare, simple lang. Alam mong buhay, para magiging successful ka, hindi naman kailangan na makapag-aral ka, hindi sapat. Hindi sapat na matalino ka, yayaman ka. Kailangan mailagay mo lang ang sarili mo sa tamang opportunity. Alam mo kung anong sikreto ng mayayaman? Gusto niyo malaman? Gusto niyo yumaman? Yes! Gusto niyo malaman? Yes! Simple lang. Huwag niyo gawin komplikado ang buhay. Anong ibig ko sabihin? Nung ako nag-aaral, nung ako estudyante, tamad ako mag-aaral. Ang mindset ko, answer lang naman yan. Hindi maghahanap ako ng matalino, kaibigan, tatabihan ko, kung hindi ako papakopyahin, bububugin ko sa paglabas. Tama? Oo. Kung babae naman, liligawan ko, siyempre, nakukyutan din yan sa akin. Siyempre, mahanapin ko, medyo hindi pinapansin sa school. Tama? Medyo in short, medyo pangit ba? Diba? Siyempre, pag naman natabihan ka ng gwapo, diba? So, ano na yun? Bibigay ka agad yun. Oh, anong point ko lang? Simple lang, kaibigan. Ang point ko lang, hindi ko ginagawa pala yung komplikadong buhay. Kahit naman ako mag-aral, nangungopia ako sa matalino, kaya nakakapasa ako ng exam. Tama? Anong point ko? Ang buhay, kung gusto maging successful, kopya-kopya lang. Kung anong bagay ang gusto mong mangyari, at ang ginagawa mo, kaibigan, para malaman mo kung anong future mo, tingnan mo yun ako na sa'yo. Oh, lalo kayo naka-uniforme. Simple lang, pagpasok niyo bukas, tanong, alam ba after 5 years ma'am, kung anong future mo? Para malaman ko, kahit hindi ako manghula. Kaya mo yung nauna sa'yo ng 5 years, tingnan mo siya. Nung parehas kayo ng ginagawa, malamang doon ka papunta. Tama? Kung anong resulta meron siya, yun ka rin. Okay, sana ako excited. Kasi parehas kayo ng ginagawa, magkakaiba doon. Kung nag-i-expect ka ng ibang resulta at sino tinagawa mo lang paulit-ulit ka, baliwan yun. Huwag ka na mag-expect. Tama. Nag-gets yun ako. So anong point ko? Kinopya ko lang kung anong ginawa ng mga successful na tao. Kaya nag-shock yung mga kaibigan ko, klase ko, kasi sila matatalino nung time namin, high school, elementary. Tapos ako yung successful, sila hindi. Ako yung maraming kotse, sila, nagko-commute pa rin. Grabe, pambihira ka. Eh di, siyempre, naikwento nila, tatanong hindi na mamakilala, sinagot ko. Eh di, ang bilis niyan. Paano yan? Masarap yung i-drive. Sabi ko, masarap sumakay, pero hindi ko narasan mag-drive. Ha? Bakit? Hindi naman ako marunong mag-drive eh. Ha? Hindi naman marunong mag-drive, ganyan karaming kotse mo? Tapos mga sports car pa? Iba din trip mo, ano? Ikaw nung nakita ko, mahilig sa sports car, mahilig sa kotse, tapos hindi ka marunong mag-drive. Pare, matanong ko dati, may kotse ka? Wala, marunong mag-drive? Oo. Bakit? Pag nag-commute ka, pinapakailangan ba kita? Wala masaka ng buhay. Tama. Diba? Kung nagkapanisipin ka, tag-MRT, ang init, diba? Ay pagsiksikan ka, wala akong sinasabi sa'yo eh. Anong point ko lang? Kaibigan yun pong nagagawa ng may pera. Nag-gets niyo ako? Alam mo, every time na makikita kami ng mga klase, wala yung sinasabi yan. Checks, grabe. Parang island lang. Tapos ito yung nangyari sa'yo. Parang alam mo, parang hindi mo maniniwala. Ano ba talaga sikreto mo? Bakit kayo yumaman? Sabi ko, isipin mo nung tayo nag-aral. Ikaw yung kulit sa school, ikaw hindi nakapagtapos. Tapos kami nakapagtapos. Kami mga matatalino. Pero kami hindi successful. Simple lang. Alam niyo kung anong sikreto? Sabi ko sa kanila. Simple lang. Kaya kayo hindi yumaman kasi nakapagtapos kayo.
Kaya ako yumaman, dahil hindi ako makapagtapos. Kasi, kung nakapagtapos ako, malamang pare-pares tayo. Malamang empleyado na ako dahil. Nag-gets nyo ako? Tama ba? Hindi mo professional ako para mag-networking. Tama-tama. Eh, sayang. Ganun naman ang point ko eh. Anong point ko lang, kaibigan? Guys, kailangan maintindihan mo lang kung anong bagay yung ginagawa mo at pinagmamalaki mo. Walang problema doon. But the question, anong resulta at the end of the day? Kasi nakapagod yung paulit-ulit mo ginagawa isang bagay, uulitin ko na walang resulta. Nakapagod po yan. Well, for the past ilang years, kaibigan, for the past 9 years, ulitin ko, kinita ko more than 120 million. Ang ginawa ko namin, nag-usap po kami magkaibigan, kumpare ko din dyan si Vice Anthony, nag-usap din kami ni Jun Agaraw. Tatlo po kaming na may-ari na galing AIM, galing sa previous company. Walang masama doon sa kumpanya yun, kaibigan. Kahit binabanggit namin yun, guys, nung malis kami doon, hindi kami dinarminate, nag-resign po kami. Just na-inspire din kami, kaibigan, sa kanila. Dahil itong mga may-ari, mga networker din. Kung titingnan nyo ngayon, kaibigan, simple lang. Ang question nandito, pag hindi mo to ginawa, ang nakita mo ngayong gabi, ano ang gagawin mo na magiging ticket mo o passport mo para kaibigan mo ang pangarap mo? Kung wala na, subukan mo to, kaibigan. Guys, anong point ko lang? Wala naman akong galing eh. Hindi po ako magaling. Hindi na ako dati sanay umarap sa gitna. Yun nga lang, palagi kong ginagawa. Walang tao po sa isang bagay. Walang taong pinanganak sa isang bagay na alam niya agad. Nagkataon ako palagi mong ginagawa isang bagay, hindi niya may nakita na ba? Bata pa, pag pinanganak may stethoscope ka agad, marunong mag-check up. Mayroon ka ba nakita na magaling na attorney, elementary pa lang, master niya na yung mga laws? Wala namang ganun eh. Nag-gets niyo ako? Alam niyo kaya may mga taong yumaman, ang palagi tinatanong na namin, gusto niyo bang yumaman? Sagot ng mga tao, oo, yun nga lang the question, yung ginagawa mo ba sapat? Yun ba ang ginagawa ng mga mayaman tao? Baka hindi. Parang ganito kasimple. Gusto mo matuto mag-basketball pero pupunta ka sa volleyball court. Paano ka matututo? Nag-gets niyo ako? Gusto mong yumaman. Pero ginagawa mo, hindi yun ang ginagawa ng mga mayaman tao eh. Tama-tama. O guys, alam niyo, kaya nabugot ko yung kumpanyang to, kaibigan. Nung dumating sa point yung peak level namin, dumating sa point, naging Hall of Famer po ako, naging top earner po ako sa kumpanya, doon po ako nag-room, na-inspire kami na yung mga kumpanyang tumagal sa industriya right now, itong mga may-ari na mga networker. So sabi namin, what if magtayo tayo? So pinag-usapan po namin, tinanong po namin din ng matagal, at nag-resign po kami, matino kami nagpaalam at napunta po itong Icon. Yun, anong advantage pag ngayon sumali ka dito? Number one, kung babalikan ko yung scenario dati, kaibigan, 2006 to ako sumali. Tama? Tinabaho ko, sineryoso ko, malaki ang market. Kaya po yumaman ako ng tuto-tuto. I have more than 250,000 downlines under my organization. Dumating sa point na kahit na wala na po akong gagawin. Ang pinaka-peak na kinikita ko po, 110 to 160 per day. 1,000 po yun ha. Hindi po peso. So ibig sabihin yung time na yun dati, alam nyo guys, parang imposible mangyari, pero kaibigan nangyari siya. Dahil simple lang, yung taong naimbitahan mo dito at maimbitahan niya, hindi mo kilala ang mga kilala mo sa ilalim. Umabot kung saan lugar, kaibigan, ang network ko, lumaki ang organization ko na hindi ko na nalalaman. Hanggang sa kumita po ako ng malaki, ang tinatawag po doon is very effective yung tinatawag na law of leverage. Guys, sa ganitong larangan ng negosyo, hindi mo kailangan magiging magaling. The system is already made. Made na tong system. So, anong question ngayon kung bakit ka mag-I1 dito? Dahil simple lang, na-prove namin na kumita kami. Kayo yung next wave. Na ibig sabihin, pag kayo sumama, pag kayo naniwala, kaibigan, after 5 years, 10 years, kung ano nangyari sa akin, yun ang pwedeng mangyari din sa inyo dahil kayo naman ang nauna dito, kaibigan. Baka hindi kayo excited. Alam mo, simple lang. Ang magiging tanong nyo, totoo kaya yan? Alam mo, posible yan. Parang ang gagaling nila mag-uto ah. Alam mo, dati nung ako nag-atin, ganun dati mindset ko sa speaker, dali ng speaker mong uto. Huwag nyo naramdaman mo, tama ka, hindi ka nagkakamali. Alam bakit? Totoo talaga, nag-uutok talaga kami. Bakit? Nautok din kami, yumaman kami. Kaya kung magpapauto din kayo, ganun din, yayaman din kayo. Nag-gets nyo ako? Diba? Magpauto ka sa labas. Pag nagpauto ka doon, kaibigan, puro negative, ano mangyayari? Tama? Guys, dalawa lang po. Tama ka yung sinabi ng isang nag-intro. Kung gusto mong yumaman, kaibigan, simple lang, kopyahin mo yung ginagawa ng mga mayayamang tao. Ang network marketing, kaibigan, ito yung negosyo, ito yung opportunity, kaibigan, na kahit wala kang alam, uulitin ko, may sistema na po siya. Parang Jollibee, may sistema. Tingnan mo, yung Jollibee dito, anong lugar to? McDo, Jollibee, McDo pala. Hindi ba Jollibee, sorry McDo ano to? McDo lang konsolasyon. Pag bumili ka doon ng McDo, sa isang lugar, sa city,
or Mandawi, tanong, yung cut ba ng chicken, parehas? Paras pang lasa? Paras ba itsura? Yes, parehas. Uniforme, parehas? Yes, parehas. Ugali ng mga empleyado, parehas? Parehas.